Mga Kapadadjol Vlogs, ayan, araw na naman ng Miyerkules, August 25 ba ngayon? Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nandito sa Saudi Arabia, sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat at magandang tanghali sa Pilipinas. Ako'y magpapasalamat sa inyo dahil sa inyo ay nabuo nga natin itong ating monetization nung nakaraang araw at ngayong pangalawang araw na natin na tayo ay monetize na. So maraming salamat sa inyo. At ito nga, so ipapasilip ko sa inyo at ikikwento ko sa inyo kung ano itong journey na pinasok ko buhat ng ay ako nagkaroon ng matinding problema sa pamilya. Sa simula pa lang, itong 2023 ay nagkaroon ako ng chance na nabigyan ng chance ng YouTube nga na lumawak at lumaki yung ating kinikita. Yun po ay unti-unti natin pinapagawa nga yung apartment sa tulong ng aking magulang o yung sinasabi sa akin na dapat nga ay magkaroon ako ng investment at para hindi ako mahihirapan. So inumpisa na namin, inubos ko talaga yung pera noon kasi nga nangarap din ako na magkaroon ng investment para sa future ay for good na, yun yung target ko noon. Sa first floor na buo at meron na rin nangungupahan. So ang kita noon ay para sa magulang ko. Hindi ko na lang hiningi yung aking party doon sa kinikita sa baba. Kasi dalawang kwarto lang naman yon. So yung kita na yon ay binigay ko na lang sa magulang ko. Para kahit papaano ay hindi na ako mag-isip na magpadala pa sa kanya. Kasi ang katabi noon ay apartment din niya. So, bale talagang yung kinikita na yon ay para lang sa kanilang dalawa, sa nanay ko at saka sa tatay ko. Pagkatapos nun, hindi nga matuloy-tuloy yung aking apartment, gawa nga nagkaroon ako ng matinding problema. Dito na yung pumasok yung problema at nag-umpisa na patindi na yung problema. Kaya doon muna ako nag-focus sa problema ko, kaya hindi ko muna itinuloy itong apartment na to sa second floor. Habang inaayos ko yung problema pero hindi na talaga maayos, wala na ako magagawa at naisip ko din ano ba ang magagawa ko kung ipagpatuloy kong na mag-resign. Hindi na ako nagre-resign, nag-isip na mag-resign para resolbahin yung problema sa Pilipinas at baka nga ma-okay pa yung aming sitwasyon. Pero naisip ko din, what if kung hindi na talaga ma-fix kung uuwi ako, mawalan ako ng pamilya, mawalan din ako ng trabaho, so ano mangyayari sa akin? Kaya minabuti ko na lang na kumausap ng mga kaibigan na pwede kong kausapin, yun nga para mabigyan ng solusyon yung aking problema at sa awa naman ng Diyos ay nasolusyonan, pero matindi rin talagang trauma, matindi talaga ang hirap, ang stress na mag-isip kung paano magawa ng solusyon kasi hindi naman kami konektado na. Nagkaroon na talaga ng matindi. Hindi na kami konektado sa isa't isa. So back doon tayo sa apartment, habang pinag-iisipan ko yung problema ng solusyon, iniisip ko na lang din na doon ako mag-focus sa second floor. Kaya ginamit ko yung pera ko, yung sahod ko, pinapadala ko at binuhos ko na lang yung isip ko, yung plano ko, yung source ng income ko sa aking sahod. Kahit wala na akong sahod noon sa YouTube, doon na lang sa sahod, yung aking sahod na lang yung magiging source na maipagpatuloy ko yung second floor. Para talaga matuloy-tuloy na yung aking pagpapagawa o aming pagpapagawa ni Mama na matuloy-tuloy na. Yung mahirap lang din kasi balansahin dahil meron pa akong obligasyon sa sarili kong bahay, sa sasakyan ko, ito yung sasakyan, sa bahay na monthly na 13,600, kailangan ko pa rin, bayaran ko pa rin yung inutang ko, bayaran ko pa yung mga inutang niya. So talagang nahirapan ako magbalanse. Pero ang puso ko at ang isip ko nakafocus na rin talaga doon sa aking second floor. Kaya dinadahan-dahan ko. Sa ngayon, mga 2 buwan ay magpapagawa ako uli. Tapos hihinto. Ganun lang.
Tapos umutang ako sa lending ng 100,000. Basta lang talaga matuloy-tuloy itong aming second floor. Sa awa naman ng Diyos, kahit papaano ay gumanda at naging ano na talaga yung aming second floor. Hanggang sa pag nakita mo yun, finishing, bubong. Yung bubong muna kasi medyo nagkaroon na ng problema sa slab. So bubong muna 70,000, tapos yung labor mahigit din ng ano, halos almost 70,000 din ang ano nun sa labor kasi maraming tao kailangan iangat yung bubong. Basta marami hanggang sa finishing 70,000 din yung aking nagastos. Ang sa simento, sa mga materials sobrang mahal na talaga. Pero nakakatulong din ito sa aking mga ginagawa na magpapagawa nga ng second floor para ma-divert yung isip ko at hindi na ako makapag-focus doon sa sarili kong problema. Yun din ang nakakaganda kasi nilalabanan ko talaga. Saan ba ako dapat lalaban ko? Ipaglalaban ko pa yung pamilya ko tapos alam ko naman talaga na hindi na ako yung priority nila sa buhay nila. So i-give up ko na talaga. Bahala ka na Lord kung anong mangyayari sa buhay ko at buhay niya. Basta sa akin, hindi ako makapag-isip ng masama. Laban sa kanya at laban sa sarili ko. Kasi mahirap talaga. Kahit siguro kung ilagay ko ang position ko sa position nyo, siguro marami kayong iisipin. Siguro yung iba nga halos hindi matanggap yung problema, tatalon, magpakamatay, o wag naman sana. Pero lagi ko sinasabi nga sa sarili ko, wala na akong magagawa. Nandito na yung problema, kailangan ko lang talagang harapin. Nakakabawas din sa kaba sa problema kapag hinaharap mo yung problema. Kaya nag-usap kami noon kung ano yung gusto kong mangyayari, anong gusto niya mangyayari, pero hindi talaga kami mag-swak, hindi kami talaga magkakaintindihan. So balik nga tayo doon sa ano, ito yung mga ginagawa ko sa bahay, doon sa second floor, iniisip ko, ano pa ya ang next ang gusto ko. So inuunti-unti ko muna yung labas, yung bubong, yung pader, yung loob. Pagkatapos ng loob, yung ano naman, lababo. Pagkatapos ng lababo, yung mga pintuan, binili ko. Mga ilang pintuan, bintana, mga jealousy. Mga yun, mga materials na inuuna ko pagbili nang hindi sabay-sabay. Talagang inaano ko lang na isasunod na buwan. Pag nakaipon pa, nakasahod ako, iano ko na agad, ibibili ko na agad. At ngayon, dahil yung pinakalas talaga na nagawa ko, yun yung maglagay ng grills. Kasi nga, ay gustong-gusto na talaga ng nanay ko o ng mama ko na malagyan ng grills para hindi maaksidente o walang maaksidente. At ngayon, nabuo na ng pakunti-kunti yung ating second floor. Siguro, itong taon na to, bago matapos itong taon na to, or hindi man matapos sa taon to na hindi rin tapos, pero kahit papaano nandoon na tayo. Palapit na tayo sa finishing line. Ang ago natin parintahan. Kasi pinaparintahan nga namin yon yung taas na dalawa. Ang gusto rin ng nanay ko, doon na lang muna ako. Kasi yung bahay ko ngayon ay gagawin kong parintahan na lang din. Kasi para hindi masasayang na nakatinggal lang habang nandito ako sa Saudi Arabia. So paririntahan ko lang. Nag-umpisa na rin ako magpaparinta kung sinong gusto na pumunta ng Cebu, ay malapit lang kami sa airport, pwede niyong parintahan ng 800 per day. So maximum lang 4 katao ang pwede doon sa loob. May mga gamit na rin naman na nabili natin. Pwede na magluto, pwede na may aircon naman ng 2 kwarto, so pwede niyo na marintahan sa halagang 800 per day. Malapit lang sa airport, malapit lang din ito sa mga supermarket na tulad ng Robinson supermarket is in supermarket. At marami pa, malapit sa beach, marami doon sa bagong bridge ng Inlex o yung Cordova Link, malapit doon sa Mactan Shrine, malapit din doon. So maganda yun at pwede rin naman kasi subdivision siya, so pwede rin kayo mag-grab, madali lang talaga kung gusto nyo lang. I-PM nyo lang ako, mag-message lang kayo in advance para atin i-arrange, baka pagdating nyo doon ay okay na. So yun yung mga journey na habang hinaharap ko yung matinding problema o dagok sa buhay ko o sa pamilya ko. Hindi ako nagpapadala sa kung ano yung bugso ng damdamin at galit sa puso ko at sa pagkaano ko sa mga nangyayari, ay ipinagpatuloy ko talaga ang panalangin sa Diyos na sana hindi ako mademonyuhan talaga
Pero hindi man natin maiiwasan, hindi ko ma-perfect yung araw. Minsan talaga makapagmura talaga ako. Minumura ko talaga siya kahit hindi na niya sagutin, minumura ko na siya. Pinasa ko na doon sa kung sino-sino na malapit sa kanya na alam ko ay konektado sa kanya para lang talaga mailabas yung galit ko sa kanya. So, yun nga, yung journey ko na yan at sa mga may na pinagdadaanan na kapwa kong OFW sa man bansa tayo, kapag may pinagdaanan tayong matinding problema, iisa lang talaga ang sagot dyan. Manalangin tayo sa Diyos, mahinahon tayo sa mga desisyon natin, huwag tayo magdesisyon ng pabigla, galit na saka kayo magdesisyon kung kalmado ka na. At laging tandaan, pinagbigyan tayo ng mga problema, ng mga pagsubok sa buhay na matindi dahil alam ng Diyos na kaya natin, alam ng Diyos na may mga taong ipapadala at magiging bahagi ng journey mo kung ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay. Huwag tayo mahiyang lumapit. Ako lang talaga noon, ninanamnam ko muna sa sarili ko bago ko ibabahagi sa inyo, bago ko ibabahagi sa mga kasama ko na sa ngayon. Pero yun, limitado pa rin talaga yung aking kwento sa mga kaibigan, sa mga kasama ko. Dito lang ako sa YouTube naglabas kasi alam ko, memories na lang dito sa buhay ko na dumaan ako sa ganitong stage ng buhay na ang hirap pala, no? Mamili kung ano ba talaga ang desisyon na dapat mong pagdesisyonan sa buhay kapag dumating sa punto na ikaw ay nagkaroon ng problema ng ganitong katindi. Dito nga sa bahay na to, dito na buo at dito malinaw na malinaw para sa akin na talagang kapag may gusto kang patunayan sa sarili mo, magagawa mo kahit gaano kahirap, kahit pinaghihirapan kang matindi sa buhay mo, ay magagawa mo ang mga bagay na ito. Kaya salamat ako sa parents ko na ginaguide ako at hindi na namin pinag-uusapan kung ano may mga problema na meron akong personal. Hindi sila nagtatanong, hindi rin sila nagkukonsintihin kung ano yung mga problema kong personal, pampamilya. Hindi sila nakikialam doon. Yun din ang nakaganda sa mga magulang ko. Hindi sila nakikialam sa kung ano yung problema at decision ko sa buhay. Kaya malaki ang tiwala nila at pagmamahal sa akin. Kaya hindi na sila nagtanong-tanong. Pero nakikita ko talaga at nararamdaman ko na gustong-gusto na nila magtanong kung ano talaga ang nangyayari. Kasi nagtataka na rin sila na ang tumatagal na rin ako doon nag-stay sa kanila. Ang nirarason ko lang talaga ay yung bahay na yung pinapagawa ko, kailangan ko tutukan, kailangan ko yung pera na maayos talaga na kung saan ilalapat yung pera. Pero ang dahilan talaga noon ay yung matindi kong problemang pinagdadaanan. So, yun lang at maraming salamat sa ating mga kababayan, sa mga bagong subscribers ko na nandito sa aking YouTube channel, sa mga darating pa na mga dumadaan dito sa ating YouTube o sa ating mga videos. Please subscribe my YouTube channel na Padajon Vlogs, like and share. At kung meron kayong gustong ipapagawa sa akin, pag-usapan natin, baka kaya ko. At hindi lang yan, pakishare na lang din. Kung meron kayong mga experience na ganito, pwede tayo mag-usap at pwede nyo akong i-PM kung ano yung mga advice na dapat nating gawin sa ating mga problema. Maraming salamat. See you on the next video. At mabuhay po tayo mga kababayan na nandito sa Saudi Arabia. Ay pagpatuloy nyo lang yung pangarap nyo at focus lang kayo sa sarili nyong growth, kung ano yung gusto nyo sa buhay at huwag magpapadalos-dalos sa mga decision na ikakapahamak natin. Mabuhay po tayong lahat. God bless. See you on the next video. Bye-bye. God bless. Sa kultura, tradisyon, maging sa lingwahe ay magkaiba. Basta may pusong busilang, hindi ka mag-iisa. Huwag kang
tabang.